Gusto ko lang talakayin itong stablecoin na kinukuha ng mga ng Amerika eh. Pero ito, para kukuha lang ito, ang pinatutungkulan lang dito ng stablecoin nito dito lang sa Pilipinas eh. Kaya noon pa man ay nagdududa na ako tungkol sa mga lumalabas ng mga cryptocurrency. Parang may linulutong Macau itong mga na ito eh. Itong Trump na ito eh. Pero imposible na hindi kasabwat yung tunay na anak ni Marcos, yung nagsalita sa SONA. Kailangan kasi makipaglaro ako. Kung hindi tayo makakahuli, hindi ako makakabanti eh. Ngayon, may kapsyon na ikinwan ng Malacanang na ang mga pera manggagaling makikipagtulungan ng World Bank sa kanila. Pero natatawa ako eh. Kasi hindi naman si Ajay Banga ang doon eh. Kundi si Kumar yung nagbigay kay BBM na yung kumandidatong BBM doon sa yung campaign fund na nagkakalagang 300 million. Patakin mo, mga fake news, pinapatulan ng ng media, mga vlogger. Kaya kumukuha sila niya ng yung mga impeachment na yan dahil para iligaw tayo sa talagang issue na lalabas. Wala naman nakakapag-kuan dyan, kundi ako lang eh. Magkatapos papatulan nila yung mga na yan. Pati kasi itong Supreme Court, wala yan eh. Sabi ko nga, bakit hindi ninyo ako ireklamo? Mga ulol yan, mga matatanda na, mga ulyanin na. Mga mukhang pera, putang ina nyo mga Supreme Court, mga mukhang pera kayo. Bakit kailangan lukuhin pa ang mga kababayan natin ng tunay na anak ni Marcos? Yung anak ng tunay na magnanakaw na diktador. Kasi lahat ng mga JP Morgan at Wells Fargo na mga treasury note maging ibinayad ng Amerika sa mga US debt ay kailangan nilang perma ko. Ngayon, kung hindi ko pinarmahan yan, binayaran ng Amerika yan, mananagot pa ang Amerika. Yan. Kasi, alam naman nila eh. Kasi, yung master account holder, bagamat naka-deposit yan sa UBS, ay, naka-deposit yan sa UBS, ay, storage. Pero yung mga ang nakadeposit lang doon yung war damage na ninakaw ng diktador na sa halip na pakinabangan ng mga mamamayan, yung mga nasalanta na mamamayan ng gera, hindi inangkin niya. Ganyang kaswapang yan, mga Marcos. Pinasubukan ko ito. At nagtagumpay naman ako, nalaman ko ang proseso. Unang-una, ang hinahanap nila sa akin noong password. Bakit ko bibigay ang password? Pagkatapos sumunod, dokumento. Pagkatapos yung wala na daw ultraviolet. Pero yung password, tanging ako lang nakakaalam yan eh. Wala akong pinagsasabihan yan kahit na sino. Kaya yun, kaya dyan sila naglakas loob na na bayaran yung $1 million na yon. Pero kaya ko lang naman kinuha yun para masubukan ko ano talaga mga proseso. Kailangan ang password ay nakabatay sa relevant code ng UBS
at Herb Documenti Pilipinin na inisyo ng Swiss Embassy ng Maynila dito noong 2003. Kaya nga natatawa ako eh. Sabi nila, paano daw ako paniniwala? Wala daw akong dokumento. Ang dokumento, parang kwan lang yan. Parang yung titulo ng lupa. Bakit? Kukuha mo ba yan? Ilalantad-lantad mo? Oh. Ay kung ilalantad mo, kinopya yan. Di nagkaroon ka ng problema pag kwan yan. Kaya nga ako, maingat ako. Hindi ako tanga na katulad ninyo. Mga na-scam. O, magkano pera na wala sa inyo. Nagsisisi na kayo. O, mayroon pa daw. Binigyan ng 2005. O, may naigagawa ng ATM na daw. Ay, nako. Ganyan ang ginagawa ni Marcos para paniwalaan kayong kanila yan. O, mga magnanakaw yan. Kaya doon sa storage, walang ginto. Maski na sa mga central bank na sinasabi ng mga troll, mga vlogger, walang mang ginto. Kundi mga treasury note lang yan. Kasi yan, Singapore, ang ipinalit ng Sabay yan eh. O, nakikuan siya para paboran ang Malaysia. O, para yung 1 MDB, yan ang itinayo upang dyan ilagak. O, at napapakinabangan ng Malaysian government yan. Samantalang Pilipinas, naghihirap. Butang ng mga Marcos na ito, pinaghirap niya ang taong bayan para wag lang malantad na ninakaw nila yan. Sino ang bansa ang nakinabang sa US debt sa pamamagitan ng 1932 at 1934 ng mga treasury note? Ay may pananagutan sa akin bilang master account holder. Babayaran nila ito. O, Japan, China. Pagkatapos, yung pati Singapore. Kailan lang yan Singapore? Pagkatapos sasabihin nila, mga vlogger na ito na matagal na yan Singapore, katarantaduhan. Nakuan lang yan noong 1975. Kaya nga, ito ang dahilan kung bakit nananahimik si Siping. Kaya nga gumawa sila ng clone ni Siping. Si Siping nakatabihan. Yung clone na yun, pero binago na yung mukha niya. Yung Siping na tumatayo, yun ang clone na yun. At pilit nilang winawala. Pero imposible hindi alam ng mga elders na mga kwan ito eh. Itong tungkol dito eh. Yung pagbigay ni Marcos ng mga treasury note, lalo na doon sa custodian account na ilinagak ng putang inang magnanakaw na Marcos na yan, doon sa Belgium. Kaya si Siping, walang pinag-iba yan kay BBM na pang-ulol. Yan ginagawa nung yung nakaumupo na panggulo, pang-ulol, para ululuin kayo mga Pilipino. Pagkatapos, sabihin, pag may baha, nawala ng diwa yan, tinira ko yun, minisyong ko yan eh. Pati yung tunay na anak ni Marcos na yun, mag-ingat ka na sa akin, putang ina ka. Dahil ako, kinuha mo din, sa pamamagitan ni Kumar. Gumagamit kayo ng black magic eh. Pero akala ba ninyo tatagal yung mga kwanyo sa akin? Saglit lang yan. Kaya kung anong kinikilos ng mga maharlikang general dito, yan din ang kinikilos ng mga PLA ng China. Ang paksang aking tatalakayin ay tungkol sa Genius Act 2025 kung saan nakipagsundo si pang-ulol na BBM. Hindi ito yung nagsalita sa SONA. Kamakailan lang.
Bakit pumayag ng 1% lang ang inawas sa taripa? Samantalang mga karatig ay naglalakihan. Napakahina na ba ng mga economic advisor o economic manager ng Malacanang? O mga tanga-tanga kayo kung pumayag kayo sa ganyan o natapalan kayo ng pera. O lahat na lang naratapalan ng pera. Kaya nakukuhan ko itong kuwan na ito, may mga hidden agenda ito eh. Itong kuwan na ito eh. Dahil yung Genius Act na yan, dinamay tayo. Hindi, yung sa ibang bansa wala yan eh. Dinamay lang tayo dito dahil lumalabas na teritoryo na naman tayo ng Amerika dahil yung putang inang bugok na Marcos na yan, tunay na anak ni Marcos na yan. Yan ang nagkuhan dyan. At saka yung panggulo na yan, uusapan na nila yan. Maging alipin tayo muli ng Amerika. Kaya magpapatuloy pa rin ang kahirapan. Paano kung hindi ko buksan ang deuterium? Yan ang numero 1 yung problema. Ang pakay na yun ay hindi tayo makakasabay sa kompetensya. Dahil mataas ang kwan natin, mataas ang kwan ng yung ibig kong sabihin, yung presyo natin dahil nga kailangan itaas natin dahil mataas ang tarif eh. Yung bis na papasok sa Amerika. Yan ang ito mga economic advisor nito, mga tanga-tanga din ito eh. Hindi nila napag-aaralan yan. Palibas lahat kayo mga bayaran, di ba Salceda? Sinasabi ko sa iyo. Mga political analyst ng mga inutil, walang nalalaman. Kundi, kung wari kalaban sa ganun. Pero yan, lahat yan ay natapalan ng pera. Hindi ba tikiya? Putang ina ka. Kung mataas ang presyo, sinong bibili? Kung walang market, dapat ang presyo sa bansa natin mababa. Ay hindi. Kaya nga, kinukuha nila yung magsasakay, binabagsak nila. Kaya hindi nga magawang 20 pesos yung yung bigas. Hindi magagawa talaga. Dahil talagang ang gusto ng mga Marcos, papaghirapin tayo. Ngayon, aasa na lang kayo sa ayuda. Kaya putang ng mga Pilipino yun. Kaya nga sabi ko, uunahin ko yung sa ibang bansa at saka yung mga nitibo. Pero kayong mga Pilipino, mga inutil kayo. Bakit ko kayo uunahin? Anong pakialam ko sa inyo kung magutom kayo? Basta uunahin ko yung mga nitibo at saka yung mga na mabiyayaan. Kaya ang mga kapitalista lang ang nakikinabang dito sa atin. Kaya nga pilit nilang binabagsak ang mga magsasaka eh. Tingnan mo yung mga ang daming nakatiwangwang na lupa na dapat pagtayuan ng mga inchik ng pabrika. Pero mas gusto nila yung palayan para magutom ang Pilipino. Yan ang talagang pakay ng putang inang anak na Marcos na yan. Gusto niya maging hari na pag ginutom kayo, sunod-sunuran kayo, kung ano mang gusto niya mangyari, yun, susunod na kayo. Dahil kayo umaasa, mga patay gutom na kayo ng mga Pilipino. Hindi kayo kumayo ng sarili nyo. Patalsikin natin yan. Sandali lang ito. Sinasabi ko sa inyo. Mantakin mo, yung darak, mas mataas pang presyo kaysa bigas. Yung ay sa palay. Anong silbi ngayon sa ng ekonomiya ng Pilipinas? Kaya nga tinatamad. Sila ang gumagawa ng paraan upang tamarin ang mga magsasaka at ibenta yung kanilang mga lupa. Yan ang tunay para bilhin naman ng inchik upang sa ganon tuluyan na kayo malugmok. Kaya anong nangyari, talagang tinatamad ang mga magsasaka eh. Ano ba ang kahulugan ng Genius Act 2025? Ito ay yung gumagabay at nagpapatatag ng stable coin ng Amerika.
At ang batas na ito ay makabuluhan sapagkat sa mga naunang na pag-aralan ay nagbibigay liwanag ito sa mga cryptocurrency ng US. Kuno. Pero sa akin, hindi. Lalo na sa mga digital na ari-arian. Ang stablecoin ay isang uring cryptocurrency nakabatay sa ari-arian ng US. Kasi yung na yan, yung mga treasury note na JP Morgan, ay asset nila yan eh. Maari kong mapagkatiwalaan gaya ng dollar, itong na ito, itong stablecoin. At maaring gugulin sa pamagitan ng iba't ibang uri ng cryptocurrency. Oh. Ang halaga ng isang stablecoin ay 1:1. $1 kapalit ng 1 stablecoin. Ang dahilan kung bakit bantulot akong magpalabas ng mga treasury note. Kasi pag kukunin nila, ibabayad sa atin dollar. Winawala nila yung dollar. Bakit ko kukunin yung dollar? Kasi pabayad nila sa atin dollar. Katumbas naman ng isang stablecoin na yan. Ngayon, yayaman muli ang Amerika. Ganyan ang utak ng mga yan eh. Palibasa yan, ang may utak talaga niyan, yung putang ng Marcos na yan. Dahil yan, hindi niya yung pang-ulol na BBM, yung nagsalita tungkol sa tubig na ipunin ang tubig. At gagamitin sa tag-araw. Kaya niyang ululin yun. Pero itong tunay na anak ni Marcos, hindi niya kayang ululin ito. Tingnan nyo, nakasalamin. Paano? Para hindi mahalata yung eyebag. Pagkatapos yung tainga, medyo ganon. Yan sinasabi ko. Yan ang tunay na anak ni Marcos. Anong silbi ng ibinayad nila kung wawalain nila ang dollar? Di, wawala yung halaga yung hindi pwede yun. Ang utang-utang. Yan ang sinasabi ko. Magbago nga man ng currency, utang mo pa rin yan. Ngayon, kung wala kayo babayad, yung mga produkto ninyong kukunin ko. Order ko kagad 7 hammer eh. Tapos may kasama pang Harley Davidson, may kasamang Mercedes, may kasamang Subaru. Putang ina to, akala siguro nitong tandem na Marcos at saka tunay na anak ni Marcos ay ni Trump at saka yung tunay na anak ni Marcos tanga-tanga ako eh. Ang utang-utang, kahit anong gawin nyo, utang pa rin yan. Maski nawalain ninyo yung dollar, magbago ang currency, yung Bitcoin na ibayad nyo. Paano kung kunin yan? Ibatay ko dyan sa na yan, yung mga USDF na yan. Ibatay ko dyan sa yung Debt Jubilee. Ibatay ko dyan sa mga treasury bond na yan. Di ang dami nyo makakalaban. Dahil hindi wala nang silbi yung dollar eh. Ngayon, dollar di babayad. Kung wala, kunin ko yan. Kung walain ko yung dollar na yan, winala ninyo yung dollar. Hindi ko pwedeng walain ang utang ng isang bansa. Babayaran nila sa akin. Kaya nga, maraming makakaaway ang Amerika dyan. Bobo yung yung advisor ni Marcos na Amerikano na nagkunan taripa. Bobo. Sayang lang ang mga pinag-aralan nyo. Ang tataas ang pinag-aralan nyo, pero mga bobo kayo, mangmang. Talagang tuso itong US, ayaw magbayad ng utang. Kailangan kalkalin. Kaya nga ang kanilang ekonomiya hindi maapektuhan dahil nga dyan sa
At yan, kaya sila nandito sa Pilipinas, hinahanap nila yan. Oh, hinahanap nila yung mga treasury note na yan. Eh kung sunugin ko yan, oh, oh di, aangat ba ekonomiya nyo? Wala. Kaya nga, kailangan gutumin nila ang Pilipinas para kung mayroon kang mga treasury note na yan, na kwan, mga JP Morgan, ay ibibigay, papalitan na lang nila ng konti, papayag ng tao. Kaya yan ang balak nilang gutumin ng talagang Pilipino. Para dyan sa mga treasury. Kaya sila nandito Pagkatapos magtatayo na sila ng kwan sa Subic, yung paggawaan ng armas. Kasi nabulgar na sa kanila yung sinasabi ko na ang nakikinabang dyan, mga maharlikang general, sa halip na bago padala sa ating armas, ay pinapapalitan ng kwan dahil kapalit may, sa halip na kwan, sinusuhulan na lang sila. Yung mga maharlikang general. Ganyan ang nangyari kay Juan Carlos Garcia, yung controller, Major General Carlos Garcia. Nahulihan siya ng 43 milyon dolyar. Maging tao ni Lacson, sina Aquino, Ray Aquino at saka si Mangkaw yata yun, na nahulihan din ng 1 milyon dolyar. Maging si Bato, pinasara niya yung tindahan sa New York. Ikaw, magpasara ka ng tindahan sa New York para ikaw lang mamili. Aba, katindi yun. Si Trump kasi tao ng mga Marcos. Kaya pwede niyang babuyin yung BBM na tumatayong pang-ulol sa mga tao. Kaya nga sabi ko, nakakabuti pang sunugin na lang yan para wala nang pakinabangan yan mga kwan na yan. Mahirap paniwalaan na magkalaban ang China at saka US. Dahil binayaran ng US na wala naman akong perma. Walang dapat sisihin dyan, kundi yung magnanakaw na diktador Marcos. Dahil, pantakin mo, bakit niya binigyan ng ng China? Gagamitin lang niya para takutin ang mga Pilipino. Ginagawa na nga ngayon, tatakutin ang Pilipino para paupuin, gawin federalismo para magkaroon ng hari. Yan na nga ang gusto mangyari ng tunay na magnanakaw na Marcos. Hindi ba, Imelda? Ulul ka. Gaga. Tangina mo. Maski na santambak na dokumento yan. Declassified na yan. May kopya ang Supreme Court dyan. Hanapin ninyo sa Supreme Court yan. Lahat ng mga dokumento ni Marcos ay puro declassified. Pwede nang pamahid ng puwet. Yan ang sinasabi ko. Dahil ang papel ni Marcos ay trustee. Kung trustee, pinagkatiwala lang sa kanya. Pero putang ina, umandar yung pagkagahama ng gagong diktador Gusto niya angkinin. Kaya nga tinawag siyang trustee, Aguila. Hindi si Sara Aguila. Putang ina yan, Sara na yan. Lalakero. Putang ina yan. Kaya Aguila siya para tignan kung sino makikialam dapat. Ay hindi, ang binabantayan niya kung sino yung master account holder Kaya ako, tahimik lang. Inaantay ko lang mga panay tiyempo-tiyempo lang sa akin. Dahil mahirap yun na nga sinasabi ko. Paano magkakaroon ng debt jubilee? Pwede lang sa akin yan. Pero ihiyain ko si Trump. Hihiyain ko ang Amerika. At saka yan China. Kaya nga napaparusahan na sila dahil talagang minimisyon ko. Putang ina ka Trump, titignan ko lang. Isang pako ka lang. Maski na ikaw Marcos, isang pako ka lang. Sinasabi ko sa iyo. Tarantado ka. Gagawin ninyong kwan. Gusto mo maging hari? Aagawan mo pa yung nakasunod sa akin, yung Infinito Diyos. Putang ina to. Marcos na ito Talagang mga swapang
Mga wala kayong silbi. Oh. Hindi malayo nga ang mga mamamayan ay mapaparusahan kapag tumanggi ang pinag-uutos ng Genius Act sapagkat nakipagnegosasyon ang pang-ulol na BBM sa US government. At yan din ang gusto mangyari ng kwan. Kaya nga lumitaw na itong putang ng tunay na anak ni Marcos eh. Ang tagal kong inantay yan. Oh, pagkatapos titirahin ninyo ako. Mga kwan, antakin mo. Putang ina, alas 2 sa madaling araw, sumama yung tiyan ko. Pagkatapos, mahigit na ako. Hanggang kagabi, tumukuan pa rin, nag-LBM pa rin ako. Oh, dahil black magic ni Kumar eh. Oh, braba siya. Pag ginatagpuan ko naman, balik naman sa inyo yan. Kasi, talagang kung hindi kayo sumunod sa pinag-uutos ng kwan, kasi yung kwan na yan, Genius Act na yan, ng kwan, manakabatay yan, 2 bansa lang yan, hindi kasali ng ibang bansa, 2 bansa lang yan. Kaya nga nag-uusap si Siping at saka si Trump eh, malayong magkakwan niya, magkagera. May hidden agenda dyan. Oh. Eh bakit si Marcos naman pumirma? Oh. Eh bakit si Trump pumupunta sa ibang bansa? Eh si Marcos pumunta sa Amerika. Oh, sinasabi ko sa inyo na may hidden agenda yan. Kaya kung ano nakakwan sa kwan, lumalabas na tayo, teritoryo na naman ng Amerika. Putang na niya, kahit anong gawin nyo, hindi ko bubuksan ng deuterium. At hindi, kailangan niya, nag-great reset talaga. Kailangan ibatay sa ginto. Kaya mangyayari dyan, yung mga hindi bakunado ay hindi mabibigyan ng 4-piece. Oh. At yung mga ayaw sumunod sa pinag-uutos ng Genius Act 2025. Ang mangyayari dyan, bibigyan yung universal token. Yan ay ibibigay sa bawat mamayan. Walang bank account. Yan ang gagamitin sa pangangalakal. Oh. Tanginan itong mga Marcos na ito talaga. Garapal na ito, putanginan to eh. Yung milyon sa bangko na nakadeposit, mawawalang halaga yun dahil baka hindi lang, halos trilyon na yun eh. Yung sa malalaking bangko dito, yan ang ginagamit ng mga putangin ng mga inchik dito na ipinupuhunan nila. Kaya nga yung gumagawa, yung paggawa ng mga bakal na kwan eh, pinatay nila. Siguro hindi, ayaw niya magbayad dahil alam niya kwan na yan. Alam niya na hindi pera ng mga kwan yan eh, pera ng mga Marcos eh. Kaya pinatay siguro siya eh. Nakalimutan ko yung inchik na yun ang pinatay na tiga Valenzuela. Kaya yung mga milyon na yan ay mawawalang halaga. Yan ang gustong-gusto nila dahil ayaw ng putangin ng Marcos na umunlad tayo. Ayaw ng Amerika na umunlad tayo. Ayaw ng China na umunlad tayo. Oh, yan ang totoo niyan. Oh. Kaya nga sinasabi niyan eh, yun natin and be happy. Putangin niya. Anong palagay mo sa Pilipino? Robot? Gago ka, Marcos ka, gago ka, tarantado ka. Sinasabi ko sa iyo. Hindi ko lang, mamimili lang ako kung anong puno ang papakuam ko para makuang ka na, maparusahan ka na. Kukunin nila yung kalayaan ng bawat Pilipino, pati kaluluwa. Oh, kailangan isuko sa kanila. Utanginan to. Kaya nga, pag gugutumin tayo, para wala tayong aasan, para hahabol-habol tayo sa ayuda. Walang niya itong mga putangin ng mga Marcos na ito eh. Yan ang sinasabi ko, napakawalang yan ng mga yan. Palibasa hindi kanila. Gusto nilang angkinin. Gusto nilang kilalanin sa mundo. Kaya nga kung ikukuha mo doon sa
gusto ng kwan na yan, yung anak ng umaga, yung anak ni Marcos na kwan, na pantayan ang kataas-taasan o ilalagay niya. Kaya nga doon sa aklat ni Daniel, inilarawan siya sa isang punong kahoy na tumaas na di kawasa. Pero sa may lihim, yung, yung mga hayop sa ilalim niya na nakatira doon, may lihim yan. O, kaya nga sinasabi ko, nasa aklat ni Daniel ang mga kwan na yan. Yung mga nangyayari sa Pilipinas. O anong mali ng mga religion. Kaya nga yan ang pinagmamalaki ngayon ni Marcoleta. Nawawalain daw ang bayad ng kuryente. O pagkatapos, yung 2,000 daw, kwan na pag 2,000 hindi na kailangan magbayad. O, pinangako niya yan. O, pagkatapos huwag mong sabihin na, joke only. O, putang ina ka, nag-ala Duterte ka na. O, kaya, dahil ang putang ng mga iglesia na yan ang nakinabang, isa sa mga religion na nakinabang dyan. Bukod dyan sa putang ina kay Kibuloy. Nagpapatayo na sila ng mga, kung saan sila kukuha ng pera na ganyang kalaki, kung hindi nanggaling sa mga maharlikang general. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, baka ikon ko na lang yung susunod. Dahil yung sabi ko, bawat Pilipino, hanggang gusto ko, yung mga mahirap, yung mga giray-giray ng bahay, ipagtatayo sila ng isang disenteng bahay para maramdaman din nila ang kaginhawaan ng mga mahihirap dito sa bansa natin. At yung mga mayayaman yan, ibabagsak. Yan ang gusto kong mangyari. 80% mahirap dito. Kaya lang, uunahin ko talaga itong mga kwan na ito. Mga nitibo. Dahil yan ang mas kawawa. Dahil apektado, yung kwan na yan, apektado din sila. Pag ginawang cryptocurrency na mga pera. Sige na.